Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Nasubukan mo na ba na kung saan nasa isang sitwasyon ka na nagdadalamhati o malungkot sa iyong buhay at bigla na lang tinawag ang iyong pangalan at nagulat ka at ikaw ay nahimasmasan? Maraming pagkakataon sa buhay natin na tayo ay nasa sitwasyon na hindi mo alam kung anong gagawin mo. Maaring ikaw ay dumaranas ng isang mabigat na pagsubok o yung bang kalungkutan o meron kang struggle sa iyong buhay. Emosyonal, spiritual, mental o physical. At hindi mo alam kung anong gagawin mo. At nandun ka sa sitwasyon na yun na hindi mo na maisip pati yung sarili mo. At bigla na lang merong isang tao, merong isang kaibigan o may kapamilya na biglang tumawag sa iyong pangalan at sinabi, magising ka. At tandaan mo, ayan, at tinawag ang iyong pangalan, ikaw ay nagising. Ikaw ay nahimasmasan. Ganito nangyari kay Mary Magdalene o Maria Magdalena. Noong hinanap niya si Jesus at wala na nga doon sa libingan, umiiyak siya, nagdadalamhati. Sabi nga nila, nakaranas siya ng depression. Pero sa kahanap niya, biglang may nagsalita at tinawag ang kanyang pangalan. Sabi niya, Maria. At nung narinig na Maria ang kanyang pangalan, kanyang nakilala agad kung sino at saan galing ang nagsalita. At sabi niya, Guro. Nakilala niya agad ang kanyang Panginoon. At ang kanyang ginawa ay hawakan niya si Jesus. Sinawakan niya si Jesus, pero sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan. Para bang sinasabi ni Jesus, huwag mo akong pigilan, ako'y babalik sa taas at babalik ako sa iyo. Hindi na sa pisikal, kundi sa iyong kalooban, sa iyong puso. Kasama mo na ako lagi. Alam niyo, itong ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin na kung meron tayong malalim na personal na relasyon sa Diyos, kung kilalang kilala natin ang Diyos na, at lagi natin siyang kasama, lagi natin kinakausap, lagi natin siyang hinahanap, ay siguradong yung relasyon natin sa Kanya ay lalalim. At pag tayo ay nasa sitwasyon na tayo ay malungkot, nagdadalamhati, may problema, hindi natin alam kung anong dapat natin gawin, naguguluhan tayo, ay siguradong sa katahimikan ng ating puso ay biglang tatawagin tayo sa ating pangalan. Para saan? Para ang Diyos mismo magsabi na hindi tayo nag-iisa, kasama natin siya. Kaya't itataas niya tayo. Pag tinawag niya ang ating pangalan, ibig sabihin ay nandyan siya at hindi niya tayo iiwanan. Kaya dito ay napakahalaga na paigtingin pa natin ang ating relasyon sa Diyos. Hanapin natin siya lagi sa lahat ng ating ginagawa. Kasama natin lagi, samaan tayo lagi ng Diyos. At siguradong pag tayo ay may pangangailangan, madali nating ma-recognize, madali nating makilala ang kanyang tinig, ang kanyang boses. Ang kanyang tinig na maliit sa ating puso. Dahil kakasakasama natin lagi ang Diyos. Kapatid, ito ang palala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, na napakahalaga, dalawang bagay. Una, paigtingin natin ang ating personal na relasyon sa Diyos. At pangalawa, marunong tayong makinig lagi sa tinig niya. Dahil sigurado, tatawagin din niya ang ating pangalan mismo para sabihin sa atin, palala sa atin na hindi tayo nag-isa. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi po natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless.